I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Kahit pa naisa batas na ang human rights abuse noong martial law, may mga nagsasabi pa rin maginhawa naman ang buhay noon. Golden age nga raw ito ng Pilipinas. Ebidensya raw ang isang tiger economy na nagsusulputang infrastructures projects noon. Pero totoo nga bang mas malakas ang ekonomiya noong panahon ng mga Marcos? Tingnan natin ang datos. Simplehan na lang natin. Huwag na natin pintahan ng kulay pula o dilaw. Ayon sa 1935 Constitution, Article 7, Section 10, napakaiksi lang ng probisyon ng martial law. Ayon dito, in case of invasion, insurrection, or rebellion or imminent danger thereon, when the public safety requires it, the President may suspend the privilege of the writ of habeas corpus or place the Philippines or any part thereof under martial law. Yan lang po ang binabanggit ng Section 10, Article 7 ng 1935 Constitution. Walang anumang sitwasyon kung ano ang mga hindi maaaring gawin ni Pangulong Marcos sa ilalim ng martial law. Kaya idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong ika-21 ng Setyembre taong 1972 ay blanko na ang papel at libre na niyang isinulat ang mga patakaran. At yun na nga. Inako ni Marcos ang lahat ng kapangyarihan, hindi lamang sa eksekutibo, kongreso at hudikatura, kung saan kinandado ang legislative building sa Manila at binuwag ang kongreso. Sa kanyang pangkalatang kautusan numero 1 noong ika-23 sa Setyembre taong 1972, sinabi din ni Pangulong Marcos na siya lamang ang maaaring mamahala sa buong bansa. Sa mga sumunod na taon ay absolute na ang kanyang kapangyarihan. Nakapag-issue siya ng halos 2,000 presidential decrees kung saan pumirma si Pangulong Marcos. Katumbas na rin ng mga batas ang tawag ng mga historian ay constitutional authoritarian o constitutional dictatorship. Sa unang araw ng martial law, tulad na araw ay pinatahimik ni Pangulong Marcos hindi lamang ang kanyang mga kalaban sa politiko pati na rin ang kanyang politiko. Bago maghating gabi, noong 23 ng Setyembre, tulad na taon, halos 400 katao ang dinampot ng mga pulis at militar. Mga lider ng oposisyon kagaya na lamang nina Jose Diokno, Soco Digo, Benigno Aquino at iba pa ay pinadampot din lahat ng Malacanang. Pati mga malayang pamahayagan ay ipinasara din ni Pangulong Marcos ang lahat ng media agency sa Pilipinas. Sa Letter of Instruction number 1 ay inutusan ng AFP kunin ang lahat ng private media companies sa kadahilan ng bahagi raw ito ng isang criminal conspiracy state power. Noong ika-28 ng Setyembre, taong 1972 din pinirmahan ni Marcos at inutusan ng AFP ng puno ng mga pasilidad ng ABS-CBN at TV5 na dating ABC5. Sa kadahilanan na ang dalawang istasyon na ito ay actively engaged and subverting in the government. Ayon kay Marcos. Ngunit kalaunan ang mga asset ng ABS-CBN ay inilipat sa kanyang kanloon broadcasting system. Napagbigyan muling magbukas sa mga media at nagbago na ang lahat. May mga patakaran na kung saan lamang maaaring i-report sa ilalim ng Department Order number 1. Inutusan ng mga mamamahayag na positibo lamang ang maaari nilang isulat o ibalita. Kaya lamang sa 1987 Constitution, naglagay na ng safeguard para hindi maabuso ang kapangyarihan ng Pangulo sa kapanahunan ng martial law. At hanggang 60 araw na lamang magtatagal ang deklarasyon nito. Matapos niyan, ay kongreso na lamang ang maaaring mag-extend at anumang oras ay maaaring i-revoke ng kongreso ng martial law declaration sa pamamagitan ng majority vote. Dahil ang sabi nga ng historian si Jose Victor Torres, you do not move on with history, you learn from it.